What's up mga ka-adventure? Nakagala na ba ang lahat? Aba, kung hindi pa, tara, samahan nyo kami. So today guys, nandito tayo sa Blue Grotto. Ito yung area na tinatawag nilang Panoramic Viewpoint. Ayan guys, nakita nyo nga ang ating bagong pilot para sa episode na to. Ang aking kapartner sa paggala. Itago na lamang natin siya sa pangalang Joffrey. So guys, para sa mga hindi familiar kung nasaan ang Blue Grotto, ito po ay matatagpuan sa Rendy. So para sa karagdagang information na rin, kung gusto nyo bisitahin ang Blue Grotto, from Valeta pwede kayong sumakay ng 74, direct na yan dyan, or otherwise pwede kayong sumakay ng 71, bali bababa kayo sa Zuri, then from Zuri pwede kayong sumakay ng 201 or 74 na biyaheng pa-Valeta. Dadaan yun dun guys. Ayan guys, sa pagkakataon na to, makikita nyo na ang ating new pilot ay ginagamay pa ang pagdadrive ng ating baby. Pero in fairness ha, sa first time magpalipad ng drone, not bad. So guys, ito naman sa area na to, dito yung area para sa mga gustong mag-swimming. Dito guys, makikita nyo yung isa sa landmark ng Blue Grotto, which is Zoto Tower. So, free ang entrance dyan kung gusto nyo bisitahin. Kakakit kayo sa taas, tapos makikita nyo yung overview ng area. Sobrang ganda, nakita nyo yung ganda ng Mediterranean Sea. Tapos yung paligid, medyo unsafe lang na dumulo tayo dun sa may mga cliffs. So, kung pupunta tayo dyan, basta mag-ingat lang tayo. Basta ugaliin natin guys na i-check yung area. Kasi meron dyan mga parts na yung may bitak na talaga. So, delikado kung dudulo kayo talaga. Since pakikita nyo naman view sa malayo, hindi nyo kailangan dumulo. Lalo na kung hindi kayo marunong lumangoy, no? Huwag naman tayo mangahas. Bulol yan. Mangahas na dumulo kung hindi naman tayo marunong lumangoy. At saka guys, kahit nga marunong tayong lumangoy, no? Malay ba natin kung sa tayo mahuhulog? Siyempre, kung yung ulo natin na ano dyan sa mga bato, patay kang bata ka. Ayan mga ka-adventure, dito nga sa area na to, i-share ko lang yung konting story na minsan nag-boating kami dyan. Dyan huminto yung boat, tapos syempre nag-swim kami dyan. Sobrang ganda. Alam mo yun? Parang dati sa picture mo lang siya or sa movie mo lang siya makikita. Sobrang ganda, parang drawing lang yung pagka-blue ng dagat. So sobrang gandang experience. Kaya guys, kung meron kayong pagkakataon, huwag nyo palalampasin talaga. Pag dumating ang summer at may nag-boating or kahit kayo lang, pwede kayo mag-commute para pumunta dyan. Bumaba kayo, i-try nyo mag-swimming. Kung di kayo marunong lumangoy, pwede kayo magdala ng noodle.
Basta, wag lang kayong bibitaw sa noodle nyo. Ako personally, na-try ko ng sa isang linggo, parang 3 to 4 times ako nagpupunta dyan para mag-swimming. Yung after work na sobrang init. Tapos, diretso kami dyan. Talaga naman pagbaba ng bag, lundag. Sobrang lamig na, hindi na sobrang lamig. Sobrang refreshing, yun yung tamang term. Sobrang refreshing. Pagka yung sobrang init ng paligid, tapos lumusong ka sa tubig. Pag summer naman kasi guys, ang tubig dyan maligamgam. So kung medyo hindi nyo trip yung lamig ng tubig, may season na maligamgam. So hindi kayo giginawin. Mag-e-enjoy talaga kayo. Ako nga sobrang enjoy. Muntik na akong tubuan ng hasang. Grabe na yan. Ayan mga ka-adventure, sa part nga na to, nag-uumpisa ng mag-training ang ating pangatlong pilot at wala pong iba kung hindi ang inyong lingkod. Ayan nga mga ka-adventure, syempre inaalam ko muna yung alin ba yung tumaas, bumaba, kaliwa, kanan, paikot-ikot, lilingon siya sa taas, lilingon sa baba, yan. Syempre kailangan natin alamin. And guys, katulad ng ating pilot number 2, ako rin po ay first time magpalipad ng drone. So, alam nyo may konting nervyos na may konting pag-aalala. Ganun, pero exciting. Ayan, kita nyo naman, umaakyat na si baby. Ang ganda ng view. Grabe. Hindi talaga explain kung gaano kaganda pag nakita nyo in person. Pero, syempre iba yung view pagka nasa taas tayo. Mas na-appreciate natin yung bawat spot. Yan guys, dito sa may right side, sa may mga cliffs, pwede tayong mag-fishing dyan, basta mag-iingat lang tayo. Tapos, makikita nyo sa gilid ng kalsada, may mga restaurants, pwede kayong mag-merienda, pwede kayong mag-rent ng venue dyan para sa isang event or whatever, simpleng salo-salo, ayan pwede. Ito naman yung area ng parkingan ng mga boats. Kasi pwede kayong mag-boat ride dyan. Ayan, mapapansin nyo mayroong umaandar na boat. Yung mga tourist yan, normally, syempre, tulad ko, nung bago ako dito, sumakay din ako sa boat para makita natin yung mga caves ng closer look pa. So, itong area na to, nakasalukuyan natin nakikita. Pag summer yan, grabe yan tao dyan. Parang mga langgam, halos dikit-dikit. Yung bang tipong, minsan yan, hindi ka na makalangoy ng maayos kasi syempre, nagiging crowded din talaga. Sobrang ganda ng ilalim yan. Ano ba? Paano ba tawag doon? Crystal clear. Tapos guys, dito sa may side na may mataas na bato, may mga umaakyat dyan. Tapos lumbulundag sila papunta sa tubig. O, diba? Sarap na experience. Dati guys, ako, hindi ko tinitingnan talaga yung ilalim ng tubig. Feeling ko merong hihila, may pating, basta kung ano-anong guni-guni. Pero since na-try ko minsan na mag-snorkel, aba, ang ganda pala ng ilalim ng dagat. So, siguro depende rin sa area, no? Pero dyan, recommended ko talaga. Sobrang ganda ng ilalim. Makakasalubong mo yung grupo ng isda na para kang nasa loob ng aquarium. Etong part ng Blue Grotto na yan, yung makipot na daan na may tubig hanggang sa dulo niyan. Nararating namin yan. Diyan sa dulo na yan, minsan nakakita pa kami ng eel. Medyo nakakatakot. Kasi, di ba, may eel na may kuryente. Pero, ayun, ingat lang. Iwas ka na, syempre, iwas ka na kung nakita mo. Tapos, alerto ka lang. Nakakatuwa lang guys, yung minsan makakasalubong may aurat, may vopi, merong mga maliliit na dilis, yun, ganun. Literal na kasabay mo silang lumalangoy. Basta, para sa akin kasi parang new experience yun. Although, dati naman akong nagsuswimming. Dati kasi nga hindi ko tinitingnan. So, ngayon, feeling ko, kabanding ko na sila. So guys, dahil nga almost 3 to 4 times a week kami nandyan, meron na kaming mga naging friendly friends na yung mga talangka,
tinawag namin si Krusty Krab. Tapos merong isda na lagi siyang nandun sa spot na pinag-iiwanan namin ng bag. So tinawag naman namin siya si Green kasi color green siya. Tapos every time na pumunta kami, talagang nandun siya sa spot na yun. Meron siyang kadate na isda din, pero iba yung kulay. Hindi niya kauri eh. Yun, tawag ko nga sa kanya yung ligaw niya. Ayan mga ka-adventure, so kung gusto nyo ma-experience yung mga stories na katulad sa akin, huwag na kayong magdalawang isip na pasyalan ang Blue Grotto. Kasi talagang, ano bang term? Breathtaking. Sana nag-enjoy kayo sa ating adventure. And don't forget to like, share, and subscribe!